On this episode, we are going extra gay. As it's the time of the year again. Let's talk pride. Kaya for the second year in a row, makibakla, wag masyokot. Ganun. Back. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up sesh na. Join lalo ng Chumikalabong. At magbaklearn di Chechuara sa Bexters. The Mel. And Jonah Show. Yes. Ano na? Back to handheld mic. Kaya nga, naligwak authority yung mga mikropono natin. Dahil dyan. Gusto ko may pa-sound effects agad-agad. Pero hindi natin sure kung ano yun. Oo, pero dahil nanguhula lang kami sa setup na ito. Maipilit. Ayan, Happy New Year, Happy mga New Bex. Year. Ayan, at kakamusta ka naman, Bex, nitong nakaraan? Kaya rin naman, nailalaban at we are turning a new leaf. A new leaf! Taray. Hindi. We are airing on June 19 and kinabukasan is my birthday. So, Happy birthday, Bex. thank you so much. Yan, medyo tayo. Medyo, alam mo yung birthday blues, imo-imo very light. Pero lang naman, parang as I get older, parang mas nababawasan naman siya. Unlike before na, talagang pagpalo pa lang June, talaga namang ini-emote ko na yung pagtanda. Pero ngayon, very light ganun pa din, pero laban naman. Do you have any, wish for your birthday na caring i-share or wish mo na i-share? Anda, pengi lang anda. Ano mo din yung Gcash mo? Ganun ba yun? Nakakahiya. Pag birthday, dinibigay QR code. Talaga ba? Nakakahiya. 0945. gusto ko yung Agad. yung Ayaw sa QR, gusto yung number. number agad. Ayan. Sunod-sunod na po ang pagbate na gawin ninyo kay Mel sa kanyang upcoming birthday. Birthday niya na po kinabukasan technically dahil yung episode nga ito, gaya na sinabi niya, ay June 19 mae-ere. So, pakibati na lang siya, ha? Thank you so much. At sa mga panahong ito, ako ay nasa dagat. Ganyan. Ang wish ko lang is dumami ang New Year episodes mo. Kasi parang kulang ka sa putok. Dapat nga meron. Tinamad na naman ako. Oh kaya di ako God. nagkakajowa. Diba nga? Ito na lang ibibigay ko. Yung baklang Lulu. Oo, yung ang pangalan po niya ay Lulu, ang aming gay teddy bear. Yeah. Tsare, ayan. And syempre, Happy Father's Day sa mga lahat ng mga, kahit Pudra Wednesday bells. na. Oo. Happy Father's Day sa aking pudra. Egat. Siguro ang pinaka-memorable ko talaga kay Papa, mai-share ko lang, dahil Father's Day, ang pinaka-memorable ko na moment ay, yung lagi niyong pagsasabi ng egat. Egat talaga. Kahit na ako na-egat minsan. Oo, hindi sa spelling po kasi ng pagte-text niya, pero very caring po talaga si Pudra. Kahit na anong maling gawin ko sa buhay, parang tanggap niya lang. Siguro I think ganun talaga pag magulang, pag mahal na mahal talaga nila yung mga anak nila, talagang tatanggapin nila yung mga pagkakamali, tapos move on na lang agad. More on solution kasi ang mga parents Tsaka alala ko yung father mo, talagang hindi ka hinahayaang umalago mag-isa. Lalo na pag may pera, pag enrollment, laging nandun si Fuji. Oo, pag enrollment, laging nandun si Papa. Parang pa din, parang elementary high school days, pag enrollment, laging kasama yung magulang. Ganun, which is okay lang din naman sa akin kasi ayokong hawakan ng pera. Tsaka bukot mga bagats pa tayo. No? Oo, ewan ko, pero yung iba kasi, di ba sinasolo na nila yung maaga silang naging independent. Siguro yun yung masasabi ko medyo a little downside. Nagchichikahan na tayo ng very light ha. Kasi nung bagets ako, parang feeling ko college na ako, bagets pa rin ako. Pero dapat hindi na. Dapat medyo growing up na dapat ang peg nun Dapat na tayo, independent. Kaya lang, hindi talaga. Kaya late bloomer din ako sa pagiging independent. Mula nung nag-move out ako. That's how I felt na parang sabi ko, ganito pala talaga yung feeling ng buhay independent. Kasi uuwi ko, ikaw din mag-aasikaso sa sarili mo. Unlike nung pag nasa baler ka,
lahat nandyan na. Wala kang gagawin. Tunga nga ka lang ganun. Nakakamiss din. Ikaw, True. anong memorable mo kay Pudra? Wala. Bilang Charot. Father's Day? Ay, gusto ko yung sungit. Hindi, charot lang. Natuto akong kumain ng spicy dahil kay Fuji kasi dahil nga we are from Bicol. So trinain tayo na Correct, dito din ako. trinain kami na kumain ng maanghang. Yun nung bata pa ako yun. Yun ang naaalala ko talaga na start siya sa mga sausawan na toyo na may sili. Hanggang sa hanggang nag-evolve. sa parang boring na for me pag hindi spicy yung food. Correct. And I love it. So, ayun mga Bex, i-celebrate nyo na po ang Father's Day ngayon. Huwag nyo pong kalimutan i-greet ang inyong mga ang mga Fuji. At syempre, kung kahit na hindi po kayo ama talaga, like for example, yung mga single mom Correct. na tumata yung tatay, Truth. Happy Father's Day sa inyo. At syempre doon sa mga tao na wala namang anak, pero parang ama na sa mga mga kaibigan. Pamangkin. Correct. Mga ganyan. Happy Father's Day sa inyo. Taro, Happy Father's Day. Kahit late ng ilang days. Pwede naman. Oo, pwede naman. may habol. Yung mga fathers at Ireland, Switzerland. Yan, sa mga- France. sa France, yung mga Ayan. international yung mga sugar viewers. daddy, happy. Gusto mo, mga sugar daddy, Oo, happy yan. Father's Thank you so Day. much sa pag-tune in sa Baxters. Ayan. Thank you, Levi, for bringing Baxters in the map. Charing. Internationally. Correct. Salamat sa pag-travel mo ng malala. Ayan. And syempre, acknowledge na rin natin ang ating mga YouTube followers na ilang piraso lang. Oo. Kayong mga followers namin naman, i-promote nyo din ang YouTube namin. Tsaka damihan nyo naman. Mm-mm. Oo. Damihan, Actually, inudusan. Actually, dati na mas nakikinig ako ng natin episode sa Spotify. Aha. Ngayon nag-shift muna ako sa YouTube para Delay lang ng 1 week sa YouTube. Pero, upload din naman kami doon. taro. Alam ko namang mahal nyo kami sa Facebook, pero support nyo rin naman kami sa sa YouTube. And syempre, dumadami din yung views natin sa TikTok. Kaya thank you very much. True. Ayan. So, saan pa tayo mapunta? Tayo na agad baklita. Ang mga balitang Bakla. Okay, ayan. Unang-una na. Actually, dapat last week pa to. Medyo na-miss out lang natin siyang i-cover. Medyo delay ng very light lang naman. Okay rin lang, wala pa namang Miss Universe So, pwede pa itong ihabol. Ayan na nga. Meron na tayong pambato para sa Miss Universe 2024 na gaganapin sa Mexico. At yan ay si Chelsea Manalo. Ganon. From Bulacan. Ayan. From Philippines, pero mukhang AFAM. Oo. Kasi po, sa hindi nyo po nalalaman, siya po ay half-half. Half Black American, half Filipino. Kaya mukha siyang AFAM. Yan, siya ang ating pinakaunang black woman na nanalo sa Miss Universe Philippines. Ang pinakauna nating queen with African descent na ilalaban natin. Queen with a heart. Charing. So, ayun. Ang backstory nga daw ni ate is hirap daw to sa mga outfits, sa pag-collate ng mga outfits. So, nilaban siya ng mga ng mga helpers niya na designer, mga stylist, makeup artist. Oo, tinulungan daw talaga siya na collect ng mga maisusuot niya para makasali talaga siya at manalo. So, worth it naman ang hirap at tulong ninyo kasi nailaban naman ni Chelsea. Actually, hindi siya yung bet ko mag-win, to be honest. Pero, nung pageant na, ako kasi, hindi ako yung pageant fanay na inaalam ko lahat ng candidates. Ako yung fanay na manonood lang ng coronation, tas doon ko lang i-base kung sino yung mga bet ko. Parang every round naman, laging nandun si Bulacan sa top 20, sa top 10, top 5. Lagi siyang nandun for me. Pero lang for me, pagdating sa Q&A, medyo nakulangan ako ng energy sa kanya. Mas bet ko si Stacy. Pero, carry naman, pero feeling ko konting training sa Q&A and sa personality, pwedeng may chance naman na lumaban. Okay lang siya sa akin. Hindi kasi siya yung level ni Pia and Catriona na iba yung karisma. Yung dalawa kasi yun, sorry, pero ang lakas talaga ng karisma ng dalawang yun na parang, alam mong panalo na. Parang ganun agad yung dating. So, pero mali mo naman siya as ala Bea Gomez na hindi masyado pansinin nung nanalo nung Miss Universe Philippines. So, pero pagdating doon sa pageant na top 5 si girly. So, we wish you all the best, Chelsea.
Sana mailaban mo talaga. And we're really looking forward sa iyong pagrampa sa Correct. Mexico. Shoots. Ganyan. Maging Meksikana ka muna doon. Ayan, ito naman, going to our next topic. Ito medyo Medyo kachipan. Na, medyo syempre, pinagkaguluhan sa X at sa Facebook at sa TikTok. Ito na nga, nangyari yung awayan ng mga SB19 fans versus volleyball fans. Ayan, dahil kay itong si Cici Rondina, member ng ating Philippine national team, para nagkaroon sila ng event sa Korea, and then she was asked on stage kung sino yung inaantay niya mapanood mag-perform doon sa event. And then parang hindi niya masagot kasi hindi din siya aware talaga. And then yung mga tao, the crowd, and I think some people behind us sa gilid ng stage was shouting SB19, ganyan. Then nag-joke si Cici na, pero I mean, nagsabi niya, ang sagot niya was, SB, hindi ko alam yan, ang alam ko lang SB, ang alam ko lang Starbucks, parang ganun. Pero pa-joke niya lang sinabi. And yung mga fanay online na nanonood, na-offend sila. So, they started attacking Cici on her own DMs. Tapos, naglanagawa si Cici, nag-live siya, and then nag-apologize siya sa mga na-offend niya, ganyan. Then, dun na start yung gulo. Kasi parang, dapat ba talaga mag-apologize for not knowing the group? Diba? ang SB19 naman po is hindi siya for all. I mean, hindi siya yung para sa lahat. Yan ang ibig ko sabihin. Tinagalog ko na. Hindi for all, hindi para sa lahat. Ibig sabihin, hindi naman tawag nito, hindi lahat ng tao makikinig ng kanta nila or interesado sa kanila. So, hindi mo iaasahan dapat na kilala yan ng tao. Lalo na sa katulad ni Cici na very sports-oriented. So, hindi naman siya, I think, siguro nakikinig siya ng music pero siguro hindi lang talaga SB19 or hindi lang talaga siya aware sa mga latest happenings sa music industry, lalo na sa OPM. Kaya hindi niya talaga kilala. Tapos, focus din siya sa sports, sa pagpa-practice. Lalo na pag national team ka kasi iba ang training nun. Buong araw ka lang nagpapalakas ng katawan, ng stamina. At saka, for sure, yung lahat ba ng members ng SB19, kilala ba nila si Cici? Hindi din naman natin masigurado, di ba? Kasi baka hindi din naman sila aware sa volleyball scene. Tsaka di rin sila nanonood ng mga volleyball game. Parang hindi mo pwedeng i-demand sa mga tao na dapat kilala nila yung mga idol nyo. Oo, feeling ko lang kasi sa mga fanatics na to, gusto nilang sumikat laling SB19 kaya gumagawa ng issue para mapag-usapan. Pwedeng gano'n ang factor, pwede rin namang hindi. Pero nakakairita mga zis, kachipan nyo. Oo, at saka meron pa kasi silang pagpo-post na pinopost pa nila yung mga DM nila kay Cici na, minessage ko na siya, ganito. Tapos nag-apologize naman siya sa akin, carry na to. Parang, girl, napaka-entitled ninyong lahat. Entitled much para lang. Tapos nung nag-apologize si Cici kung ano-ano pa sinasabi nyo na parang kesyo, bakit ganyan yung sinasabi, nag-number 1 na ba sa iTunes yan si Rondina? Parang, girl, hindi naman singer si Cici para mag-number 1 sa iTunes. Oo, bakit yung mga idol nyo ba nag-champion na sa volleyball? Hindi rin naman. Oo, kaya wag tayong bonix, no? Research muna tayo, tsaka bago tayo magsalita or mag-post anything online, iisipin nyo muna kung sino makaka-apekto or valid ba yung mga pinagsasabi ninyo. Actually, naging parang angulo din ng storya is parang baka threatened daw yung mga fans ng SB19 kasi nakakailang dance cover na si Cici sa TikTok ng Pantropico ng Beanie. Which is talaga namang Beanie na ngayon is talagang sobrang hot nila as a group. Kaya nga di na ako pinansin ng handler nila kasi nga sobrang sikat na sobrang busy nila at sobrang puno na rin siguro yung schedule. Kasi hindi nila po nalalaman mga Bex, no. I tried reaching out mismo sa handler ng Beanie para magkaroon kami ng chance sa ma-interview kahit yung sa mga pagre-ready lang nila before the event or performance. Kaya lang wai talaga. Ganun talaga pag sikat na. Oo, sobrang busy nila. And silang ang Beanie ang pinakaunang Filipino act to reach global Spotify Global Artists Top 200 ganyan. Parang number 100 plus sila. Pero sila pa lang yung Filipino kasi global act. naman eh. Oo, true. Oo, pero sa Philippines sila na yung number 1. Yeah, na-bump off na sa Philippines sa akin, klaro ko sa Philippines. Na-bump off na nila si Taylor sa number 1. Oo, syempre affected na naman yung mga fanatics ni Charet. Ayan, tapos ito pa another Beanie na related sa SB19. Tawag na to, kahapon, Saturday, na-ban sa TikTok yung personal accounts ng
7 out of 8 members ng Bini. And then, pero na ano naman agad, ngayong umaga na restore naman yung mga accounts nila. Pero kumalat on social media na merong certain group of programmers, computer programmers, na mga fanay ng SB19 and BGYO daw, allegedly, gumawa sila ng program na parang pag sinign up mo yon, automatic parang madaming agad siya, equivalent to many reports sa TikTok account nung pag nilagay mo yung username tas ilang report yung gusto mong gawin. So, mabilisan. So, parang ang labas sa TikTok na ma-mass report yung mga account ng girls. Pero, siya, parang computer generated yung program. Para nga, ma-ban yung TikTok accounts ng mga, which is very kachipan, very threatened talaga. Oo, kung totoo man yan, kachipan. So, itigil nyo na po yung mga At saka, what does it give you? Oo, let's just support, yung kapwa Pilipino natin na umaangat. Huwag po tayong maghilahan pababa. Dapat po ay nagtutulungan tayong tumaas. Correct. Diba? Maghatakan pataas. Ganun lang. So, ano ba yan? Tama na yun. Ang kachipan. Ewan ko ba? Nagigigil ako. Enjoy nyo na lang yung music ng mga idol nyo. Tapos wag nyo nang pakialaman kung hindi nyo bet yung mga ibang groups. Yun lang yun. Mag-focus na lang kayo kung saan kayo happy. Ganun na lang. Kasi True. dadagdag lang kayo na negativity sa buhay nyo. Di kayo magiging fresh. Shoots. So, ayan. Move on naman tayo sa itong ating third na baklita. Ito na nga po. Naalala nyo ba yung chika namin na baklita from the previous episode about dun sa nag-trend sa TikTok na hindi naman na-bash pero marami Nag-viral lang siya. Nag-viral siya. Ang dami lang sinabi nung joyride driver sa kanya on the way. Yung Becky na bagets. Oo, yung badet na pauwi. Pauwi ba o Papuntang graduation? Ayan. So, ano bang latest update sa kanya? Pinalayas daw siya ng parentals. Oo, dahil parang... Dahil nga nag-viral, so parang feeling ng parentals na pahiya sila. Oo, ganyan. Tsaka inisip yung sasabihin ng mga kapitbahay, mga ganun. Parang, unahin mo ba yung sasabihin ng kapitbahay kaysa sa nafe-feel ng anak mo? Meron kasi mga magulang na homophobic talaga eh. Meron akong kilala na wala pa man ding anak ngayon, pero pag nagkaanak daw siya, tapos naging Becky, di daw niya tanggap talagang papalayasin niya. Huwag ka na lang mag-anak. O kaya sana trans yung anak. Charay! Meron ako mga kilalang ganyan. So, hindi din talaga may iwasan na it could happen to anyone. Kaya napakaswerte po talaga ng mga gay people or nasa LGBTQ community na ang parents ay tanggap sila. Taro. Kaya ibang pagmamahal po yung naibibigay ninyo. Kaya maraming salamat. So, yun, ang update kay Easy, I think Easy yung name ng bata is, meron naman, kasi nagpinost siya sa Twitter yun yung nangyari sa kanya na pinalaya siya. So, ngayon, yung mga tao, tawag dito, nag-ambagan, ganyan, para may budget yung bagets, and meron na siyang pinagsistayan ngayon na place, na safe naman siya. Congratulations. Sana, maging successful ka in your life. Mahanap mo kung ano yung passion mo, gawin mo kung ano yung gusto mo. Mas okay na siguro na for now, I know it's hard and mas madali lang siya sabihin, mahirap gawin, but I think it's best kung mag-solo ka muna. Taro. No? And sana mas kumonte yung mga, or sana wala ng ibang bagets sa mga experience ng ganito, yung you're gonna have to move out because hindi ka tanggap. At a young age. Ganyan talaga. Everything happens for a reason. And hopefully, ikaw ay maging isang inspirasyon sa iba na nasa struggle. Kaya huwag kang susuko kasi marami namang support from the community. Ang nakaka-lurks lang kasi dun sa post niya, ang dami pang kumakampi dun sa rider. Totoo ba? No, tama yung ginawa mo. Parang, ang sensitive mo, pinagsabihan ka lang naman, tama naman yung sinasabi. Like, girl, what the fuck? So, parang, just I don't know now talaga what to say. Basta ang baboy nyo. Feeling yung linis nyo. Charot. Yan, ito naman from Joyride, Move It naman tayo. Another, taxi hailing app. What? What? Yung mga ganyan. Yan po ay parang counterpart ng GrabCar. Ang GrabCar, kasi diba Grab, puro ko car lang, ganyan, vans, UV, mga ganon. Ito naman, dahil sa Grab app, meron doon Move It. Ito naman ang parang nag-branch out sila para meron ka competitor, ang Angkas at Joyride. Yan. So, meron po kasing kumalat na na chika ng isang Move It rider ba? Oo. Ay na-accuse siya ng hold up.
Tapos parang sabi ng girlie, hindi siya binaba sa tamang drop-off. Hindi siya binabasa tamang drop-off. Kasi Tapos, tinanay siyang hold. Parang ayaw siyang paalisin ng rider and then pwede lang siya umalis kapag binigay niya yung gamit niya sa rider. Parang ganon. Whatever. o, diba nakakaloka? And then, upon checking the CCTV, kung saan siya allegedly binaba, walang nakita na binaba siya dun sa area na sinasabi niya kung saan siya binaba. And then, yun na nga, tapos dininay nung rider na nang hold up siya. So, umabot sa kay Sir Rafi Rafi Tulfo sa show niya sa News on 5. Ay, tama ba? Ano nga? TV5, Radyo 5. Oo. So, kachipan ka te. Kasi alam mo yung naghahanap buhay ng maayos yung tao tapos gaganunin mo. So, yun na nga, umami na nga siya na hindi totoo yung accusation niya about sa rider. Parang ang nangyari lang daw, may mga sinasabi daw tong rider na kung ano-ano na parang hindi niya. So, parang essentially nabastos siya dun sa rider. Hindi natin alam kung kasi hindi niya din sinabi eh. Parang ang pagkakasabi niya lang, may mga sinasabi siyang kung ano-ano na hindi dapat sinasabi. Parang gano'n. O, kung gano'n, kung meron kong film mo naharas ka, dapat yung naharas lang yung ni-report mo, hindi ibang bagay. Yun na nga. So, parang, Kaya yun yung, nagbawas. para gumante, ginawa niya ng kwento na, yun na nga, hinold up daw siya, ganyan. And meron siyang sworn statement sa police about dun sa incident. So, ngayon, baka siya pa yung makasuhan ng perjury kasi, parang mali yung statement niya. Parang di totoo, ganyan. Correct. Alam nyo, ingat-ingat po tayo. Kung feel natin naharas tayo, yun ang i-report natin. Huwag na tayo magdagdag at bawas ng storya kasi nawawala yung ating kredibilidad. At saka yung dignity mo as a person, di ba? So, kawawa naman yung rider. Naghahanap buhay na matino. Oo nga. Huwag po tayong ganon. Magjo-joyride ba tayo papuntang Bulacan? Wow, full circle yung Baklita kasi Bulacan, Miss Universe Philippines, tapos itong joyride. Ayan, kasi November pa naman to, pero share lang share mo lang namin. Oo, share mo lang na. Kasi sobrang excited namin ni Bextel. Manonood nga kami ng Dua Lipa concert sa November at yan po ay gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan. November pa naman, pero excited na talaga kami. At saka nandun lang talaga kami para magsaya. Correct. Actually, hindi pa siya sold out. Pero, nung ang selling ng ticket was June 12, ba? Hindi, 11. Basta ganyan. So, nung bumibili na kami, wala nang standing, wala na yung sa harap. And wala na din yung basta, upper na lang yung nakuha namin. Oo, basta kung sino yung mahal, yung pa yung naubos. Oo, yun yung wala na. Oo, so ang ibig sabihin marami talagang nag-ready at nag-abang dito sa release ng selling ng tickets ni Dua. Talagang naubos agad yung mga chalet na Correct. na seats ba, tawag doon. And kasi nga 'di ba, marami nagda-doubt if mapupuno niya yung venue. Di po siya yung mga pagda-doubts nyo. Basta kami mag-e-enjoy kami doon. Kaya kaya ba maghihiga sa floor ng idol nyo? Tapos babangon mag-isa? Tsareng nga. Magsha-sharpener dance kami doon. Bakit ba? Kala nyo bang asap lang siya? Tsareng. Ayan. So, usapang pride na naman tayo sa pagbabalik ng Bexters. And we're back! Yan, back ka pa. Ayan. So, ito na nga. Dahil June, birthday ko. Tsareng. Father's Day. Charing. Daming kanash. So, yan. This is Pride Month. So, Pride Month. So, yan. Aralin natin. Wow. Taray na may pag-aaral. Ito po ay short course na podcast. Charing. True. And then kasi, episode natin last time? Ay, seryoso din tayo last time. Divorce. Oo, divorce. Tapos ngayon naman, Pride. Tapos yung first year natin na nag-Pride episode tayo, ba mga hinanash natin? Mga karapatan ata yun. Oo, true. Tsaka ano pa tayo? Boses lang tayo nun. Oo, ngayon kasi video na. So ngayon, very, very brief, lang naman, crash course. Crash course regarding pride. Ano nga ba ang pride? Bakit may pride? Sinong pauso? Ganyan. Oo, feeling ko alam na alam mo to, kaya take it away. Yan. So, actually, ang pride is, nagsimula siya sa USA, I think, New York, if I'm not mistaken. Yan. Dahil sa Stonewall Uprising. Ano yung Stonewall? Ito yung
is a small bar. Yung Stonewall is a small bar in New York. And parang, nung time na yon pinagbabawalan na mag-cross-dress sa mga bar. And, basta pag bex ka, or pag lesbian ka, bawal ka sa mga bar, ganyan. Or, kung pupunta ka man dun, kailangan tago or hindi exposed, ganyan. And then, nangyari yun noong 1968, I think. And then, yung pinakaunang Pride March, nangyari siya the year later, 1969, to commemorate yung nangyari the year before, which is yung nagkaroon ng riot sa Stonewall dahil nga may inaresto na lesbian, pinalabas siya, and then doon na nagkagulo na. Then parang sinabi na, bakit wala kayong ginagawa about this? So parang na-inspire yung mga ibang Becks na, oo nga, bakit wala tayong ginagawa? Parang dapat, tayo, tawag na ito. Hindi, 1969 siya nangyari. 1970 yung pinakaunang March talaga, yung Pride March. Ganyan. Sa Manhattan, sa New York. Ayan. So, pero naging officially, naging official event siya almost 30 years later, nung 1999, nung in-acknowledge siya ni President Bill Clinton to be like a yearly event in the US. Thank you, Bill Clinton. Ayan. At So, least yun. may nagawa kang maganda. So, doon nagsimula, riot. Kaya ang Pride, I'm always saying and I'm always reminding people na ang gay Pride is not just about a celebration, it's a protest. Kasi, nag-umpisa siya sa riot. Diba? Parang, para ipaglaban yung karapatan ng mga bakla. Doon nagsimula ang Pride. Kaya pag umaattend kayo ng mga gay Pride ngayon, mga Pride March, ganyan, baka maka-feel kayo na parang activista levels yung yung mga eksena. Parang rally itong pinupuntahan because it is a protest. Parang parang inilalaban mo yung like ngayon, wala pa ring SOGIE bill sa Pilipinas. So yun yung isa sa mga pinoprotesta natin pag Pride, ganyan. Yes, correct. And syempre, kung maaalala ninyo, ano ba ang symbol ng Pride? Syempre, ito ay rainbow. Syempre, bakit rainbow? Kasi per color po ay meron siyang meaning. Hindi lang siya basta ay cute yung rainbow, bakla, ganyan. May meaning bawat kulay. Well, kaya yun yung piniling representation. Correct. Lagi natin sinasabi na pag rainbow, makulay ang mga bektas. Which is true, makulay naman talaga kasi iba-iba talaga ang personality, iba-iba rin ang identity, at meron silang sariling mundo. Yun. So, isa-isahin natin. Ano ba? Yung color red is symbolizing life. Yan. Tapos yung orange naman po is healing. Ang yellow naman po is sunshine. Ang green naman po ay nature. And then yung blue ay nagre-represent naman ng harmony. And yung purple, ayan kaya po ni Lulu, baklang-bakla. Nagre-represent siya ng spirit. And then dun sa original na, etong flag na to was designed by Gilbert Baker noong 1978. It originally included hot pink to represent sex and turquoise. Di ba? Very bakla. Mga bakla lang makakaisip na, ay, mag-turquoise tayo sa flag. Correct. To represent magic and art. Correct. Ganyan. And, actually, ngayon marami ng iba-ibang versions ng mga flag. Meron ng bisexual flag, which is yung pink, purple, and blue, I think. And then, meron tayong trans flag, which is yung baby pink, light blue, and then white. Then, actually, meron na din yung yung liberation flag na may rainbow colors, tapos may triangle doon ng iba-ibang color of skin. May white, may black, may brown, gano'n. And then, madami pang iba-ibang variations na. Ang dami po kasing pakulo ng mga bektas. Correct. Ayan. And then, alam mo ba before na yung LGBT was originally GLBT siya? Kasi, GLBT? Oo, gay. Nauna yung gay. Kasi, di ba, usually naman talaga, like ngayon, bakla yung yung collective term na ginagamit natin, gay talaga. Pero kasi nung 80s, nung nagkaroon ng AIDS epidemic sa US, karamihan ng mga nagkakasakit doon, mga gay, and ang mga tumulong sa kanila, kasi hindi, syempre, kung kayo yung may sakit, hindi nyo maalagaan yung isa't isa. Also, of course, you can be there to support each other, pero ang sumuporta talaga,
sa mga gays nung time na yon ay yung mga lesbians. Mm-mm. So, in honor of that, yung itong mga yung LGBT group, parang inano nila, in honor of that, mauuna yung lesbians dun sa coin term. Parang to commemorate that time na ang mga lesbiana ang tumulong sa gay community. Ganun. Kabog. Ano True. yan na, good to know yan Oo, Tapos true. maka-google. Charing. Pero pero winner kasi syempre tayo din na nagtulungan, 'di ba? So lesbian. yes, I represent the 4 points. Wow. Charing. Well, ayun na nga. So thank you so much ating lesbian friends. So for mga sa helping. mga frena natin, mga kekisor dyan, huwag nyo naman anuhin. Kasi hanggang ngayon talaga meron pa din akong naririnig na discrimination against mga, Lagi naman. mga luluhi. Oo, luluhi, yung mga bektas nating friendly, mga trani nating friendly, dami pa rin, ongoing pa rin ang Oo. pakikipaglaban natin, no matter Tsaka what. dapat talaga, hand in hand tayo kasi parang ang in-fight meaning yung away within the community. That won't help us. Correct. We can call each other out pag may mga dapat i-call out na situations. Pero para i-bash natin at para iwasan ng isa't isa. Ganyan. And then meron din akong may mga certain politicians akong nakikita, lalo na mga sa US, na bakit daw walang straight pride. Ikaw ba sa tingin mo kailangan ng pride march sa mga Ano straight? pinaglalaban ng straight? Di ba? Hindi Parang kailangan eh. Wala naman kayong struggles katulad ng struggles ng LGBTQ community. Siguro ang struggle ng pagiging straight is yung dominance ng men when it comes to woman, lalo na sa workplace. So that's feminism. We have Oo. Women's Month for that. Oo, pero ewan ko, wala akong maisip na Di ba? for straight. You were never discriminated because of the people you choose to love. Oo. Diba? So, bakit kailangan ng straight pride? And be thankful na hindi nyo kailangan ng pride. Actually, ang issue lang naman ng straight is, lagi daw mas mataas ang sweldo pag lalaki kaysa babae. Wage gap. Oo, Which wage is, again, gap. feminism, Oo. patriarchy. Yun lang naman. So, wag kayong hindi ko alam kung anong gusto nyo ipaglaban. Diba? Wala akong Parang, maintindihan. What the... Ingit kayo. Kaya nga. Meron ba gumagawa ng sarili nilang version ng ng flag, mga ganun. Eh, di go. Parang it's so... Oh my gosh. Ay, hindi ko lang Alam talaga. nyo, ang pride lang po ang tawag nito. Ang tangi na isa-celebrate all together ng LGBTQ. Kaya wag nyo na yung pagkait. As a straight person, ang dami-dami nyo pwedeng i-celebrate na malaya kayo, na hindi kayo i-discriminate. Pero yung pride kasi parang, parang it's a one-of-a-kind celebration for LGBTQ all together talaga, na yun yung kanila, yung masasabi nilang kanila na lahat kasali, ganon, Oo, included, oo, ganon. At Unlike saka- pag straight, Gay pride is a protest. Ano ipoprotestan yung mga straight? Yung homophobia nyo, yung transphobia nyo. oo, Di ba? tsareng. Make it make sense. Charing. Oo, huwag tayong bonnets. Char. Pero totoo. So, yun yung mga na nakikita ko online na mga issues. And meron pa tayong madami pa tayong pag-uusapan. So, ulit sa pagbabalik ng Dexters. Go. And we're back. True. Ayan. So, more for this part. More baklaan. Oo, true. Ito naman yung mga issue, mga ganyan na actually, ito kasi parang I really gusto ko talagang i-dedicate yung episode na to for gay pride and gay issues, ganyan. So, yung mga na-observe ko recently, pag nanonood ako ng TikTok, ganyan, nilist down ko yun and then ito na siya. Mga observations ko lang recently as a gay person in the gay world. Ano daw? Number 1 na po dyan is yung mga drag queens for reading book para sa mga bata. Oo, yan. Pero hindi siya masyadong dito sa Philippines. Oo, Mas true. siya sa West. True, oo, true. Uso yung drag story hour yata or drag story time ba tawag nila, ganyan. So, ito yung drag story time. So, parang ang Becky. nangyayari dito sa mga communities, small communities, mga libraries, may mga sila. So, essentially, mag-invite sila ng kids, tapos babasahan sila ng libro ng drag queen, ganyan. Yung mga libro naman, mga librong pambata.
So, syempre may mga politicians na kumu-question dyan, at saka mga conservatives na bakit kailangan basahan ng mga drag queen, yung mga bata? Parang, di ba nga may mga daming drag bans recently? Correct. Ewan ko kung anong trip nila kasi feeling ko, I'm speaking for the parents Ito kasi yung usual na feeling ko, nararamdaman nila whenever this happens na yung anak nila a-attend sa book reading session tapos ang magbabasa drag queen. Drag queen. So, bali i-expose mo yung anak mo sa... Parang ang feeling siguro ng mga magulang, whatever is in the environment of the child can influence them. So, feeling nila, magiging bektas yung bata pag nag-attend sa mga ganyan. Feeling ko lang yun yung concern nila. Pag nagpunta ba ng zoo yung dinala mo sa zoo yung mga anak mo, magiging hayop yung mga anak mo. Sabi ni Manny Pacquiao. Tsare. Diba? Yun na yun. Sabi niya, animal daw kayo. Pag pag nag-SeaWorld ba kayo or nag-Ocean Adventure, magiging pating ba yung anak niyo? Hindi, ako naman, as a gay person, growing up, wala akong ganito. Hindi ko siya na-experience. Parang ang sarap lang siguro kung bata ka na bakla. Tapos, may mga ganyang ganap na representation na parang, ay, okay lang yung nafe-feel ko. Okay lang ako na i-express yung sarili ko kung ganito ko ka-flamboyant. Also, kung hindi ka gay, yung bata ka lang na, for example, straight ka na lang na bata, I mean, hindi wala kang question at all about your sexuality as a kid. Tapos may expose ka sa ganun. Parang mas magiging accepting ka dun growing up. Parang hindi ka lalaking homophobic or hindi ka lalaking bastos. Hindi, magiging open lang yung mga bagets din sa mundo na hindi lang, male and female ang meron. Toro. Parang ganon. Kasi ewan ko, siguro the conservative parents are really scared para ma-learn ng mga bagets yung ganyan. Kasi yung mga bagets sa straight can be gay after, yung mga ganon. True. Pero in fairness naman, madaming progressive parents, lalo na sa US, na sinasama nila yung mga anak nila sa mga drag events, sa drag con, mga ganyan. And sobrang ang ganda tingnan kasi ako kasi growing up, ang alam ko lang na event sa mga bakla, yung mga Miss Gay, na katatawanan yung mga bakla. Diba? Yung magta-talent portion tapos kakain ng apoy, yung kailangan mo pang kumain ng apoy para ma-appreciate ng tao. Correct. Yun yung alam ko growing up. And it's actually sad kasi parang kailangan ko din ba gawin yun para lang para matuwa sa akin. Parang ganyan. Tsaka dahil lang din sa sa drag race, dun ko lang na-realize na may ganito pala silang show. Na meron pala talagang drag. Ano ba yung drag? Parang ganun Parang marami rin akong na-learn. So, maganda. Pero hindi naman ako naging lesbian after. Gets mo? Parang I support, I'm an ally. But hindi naman ako naging lesbian after ko mapanood yon. Parang siguro maki-question ko yung sarili ko minsan na, what if pumatol kaya ako sa Anes? Kaya lang hindi talaga burachi talaga yung hanap ko So, alam mo yun, pag straight ka talaga. Tsaka diba, maganda din kasi, ito, as a malilinawan ka, diba? As a perspective ng straight na katulad ko. Pag straight ka. Kung at saka pag bakla ka. Oo, kung bektas ka. Kahit anong gawin mo, magiging bektas ka talaga. Kasi parang hindi mo nga choice. Kung ano talaga yung nararamdaman mo sa puso mo, sundin mo. Ika nga ng ate sex bomb. O, diba? Bago pa ang bini, may sex bomb kasi. Ayan. So, kung ako, ang ginawa ko pa noon, pandemic, broken-hearted pa ako noon. Kasi, di ba yung kay nga? Yun. Baka may bumangon. Oo. May pandemic pa noon. So, syempre, ang naging pahingahan ko at saka yung parang outlet ko, yung naging kasiyahan ko is Drag Race na ni Mama Ru. So, nanonood ako, ba't ako naging lesbian? Diba? So, parang dun ko nga mas na-learn yung community So, parang, pag straight ka. Walang question doon. So, ito another issue din na related to media is, yung, nakita mo ba yung viral ngayon yung billboard ng close-up? Yung, halimutan ko saan tong area, yung dalawang billboard siya. Along EDSA siya for sure, pero di na alam kung saan sa EDSA. Dalawang billboard siya, na as you pass by, magdidikit yung dalawang billboard. Kasi, from your perspective. Tapos, may dalawang guy dun sa dalawang billboard. So, pag ganun, magkikiss sila. Ganyan. Pero kasi sa Philippines, meron tayong rule sa advertising. I think nasa siya, hindi ko alam kung saan siya basta naka-imposed na rule siya in advertising sa Philippines na bawal maghalikan ang
lalaki sa lalaki at babae sa babae sa mga billboards and I think also sa mga TVC. Ako hindi ko to alam na bawal na ang same sex sa mga ganito sa advertising. Yeah. Well, that's good to know. And syempre, kung sino man nakaisip ng bagong keme ng close-up, talaga namang napakatalino. Oo, brilliant. Very, very brilliant. Actually, ang ganda din kasi ng somehow, of course, pangit yung rule na yon kasi what does it say about our Pangit society? talaga. Kasi alam mo, conservative yung gumawa ng The good thing about rules like that is parang you get to think outside the box. Paano natin ito mabibreak? Paano natin ma-achieve tong gusto natin may naghahalikan for representation. Na hindi na-apektuhan yung rules. Yung rule. So, ang ganda. Pero sana 2024 na, sana repasuhin na natin yung mga rules na ganyan kasi it's not progressive at all. And what does it... na, grow up. Wow. What does it say? Parang, anong point nung rule na yon? Again, consuming gay media doesn't make people gay. Yeah. Diba? Parang yan lang yun kanina. Pag nanood ako ng ganito, magiging gay ba? Oo, yun. Hindi nga ako naging Diyos babaeng ko, dahil bakla ako pero ang hanap ko pa growing din ay up, burat. Judy Ann Wawi, Claudine Rico yan, naging Catherine Bernardo Daniel Padilla. Hindi din naman ako naging straight. Bakla pa din naman ako. Puro straight couple yung napapanood ko Ang mga bakla sa TV lang dati, baklang parlorista or comic relief sa mga pelikula. Diba? So, ewan ko sa inyo, Diyos mga pag-iisip pag yung nanood ba ng fated, National Geographic, magtutubuan ba ako ng elepanting ganun sa mukha? Parang, hindi din talaga. Maybe it can open up a conversation with yourself, pero it will not make you one. Kasi ako, mayroon din naman talagang times na trinay ko na, or hindi, parang internal conversation with myself na, bakit hindi ako nagkakagusto sa babae? Puro lang lahat napapanood ko sa TV. Puro hetero couples. Pero hindi talaga Lahat talaga ng crush ko yung lalaki. Nakanood nga ako ng porno na same sex. Oo. Hindi naman ako naapektuhan. Alam mo yun, yung parang, ano nangyari? Babae pa din ako, straight pa din ako, burachi pa din nahanap ko. Ako Alam mo yun, yung mga ganon. Ewan ko kung nare-realize nyo yan pero ewan ko kung if we are making sense, but alam kong naiintindihan nyo kung yung sinasabi na. Magiging magiging very open ako on this episode. Kasi na-open up mo yung porn. Oo, and I'm not denying. As a gay person, mas na-enjoy ko manood ng straight porn. Totoo, talaga. Pero hindi tapos na-feel mo ikaw yung babae doon sa Hindi rin, walang ganong feels. Parang kasi, hindi ko alam pag nanonood ako ng gay porn, parang nabubore ako. Ganyan. So parang, siguro din dahil nasanay ako na lahat ng growing up nga pinapanood ko mga hetero couples na napapanood sa TV. So parang pag mga love, hindi ko alam anong explanation behind. Pero although very bihira naman ako manood kasi ng porn. Pero if I would, mas straight porn yung preferred mo. Oo, ganyan. Powerful. Hindi ko alam yan Pero feeling ko nabanggit mo na sa akin. Oo, pero nabanggit hindi ko ko na, alam na ganyan yung feeling mo towards it. Napag-usapan lang natin in passing before, pero hindi rin nag-deep, hindi natin pinag-usapan ganito pa kasi yung friendship namin at pinag-uusapan namin. Kasi parang wala lang sa amin kasi for us it's normal to talk about it. Parang, sino bang nanonood ng porn? Yung mga damuhan. Kimi. Yung mga balcony. Kimi. Sana soon makapag-episode tayo na dedicated to that. Oo. Di rin naman nakikinig tong Guardia Civil. So, chareng! So, feeling ko soon na namin magagawa ni Melia. Hopefully. So, yan. Another issue about sa media and gay mga baklaan. Do you think na gay roles should be given to gay actors? No. It depends on the tawag nito, on the character that is requiring to have for that particular actor. Sa skills ng actor. Oo, kasi halimbawa na kailangan ko ng dark skin, hindi naman siya dark skin, tas gay siya na yung kukunin ko. Hindi pwedeng ganun paano kung gusto ko yung representation ng gay, gusto ko itsurang straight. Ako naman. Ganun, it depends It really depends. It doesn't matter kung ano yung gender mo for as long as you can portray the role and yung character na nire-require ng story, then good. Ako din, same. I don't think na gay roles should only go to gay actors kasi parang it goes, pag binaliktad mo siya, so dapat hindi bigyan ng straight roles yung mga gay actors. Parang ganun yung counterpart niya kasi, diba? So,
dapat lahat ng roles ng mga gay actors ay gays lang, hindi sila pwede mag-straight. So, I guess, pagdating sa gay acting, okay lang. For me, ang bare minimum as long as hindi homophobic yung actor. Kasi parang very parang hypocritical and ang pangit naman na pagkakakitaan ng actor, itong for example, a TV series or a movie, kung saan gumaganap siya bilang gay, kikita ka ng pera for acting on it. Tapos, you're against it pala. So, parang ang pangit lang doon. And also, syempre, para din, mas maganda na mayroong SOG knowledge yung actor. Para lang, then... Hindi, tsaka kung madami ding bektas na friendship yung actor, kasi para makakuha rin siya ng tamang perspective as a gay person, kung paano ba yung magiging atake niya, ano ba yung mga nuances ng gay. Kasi kung straight ka, tapos magaganap ka na role na ganyan, na gay, mahirap yon kasi hindi mo naman, it will not come out naturally from you to portray the role. So, hindi talaga nakakatulong kung homophobic yun kasi as an actor, you will restrict yourself from studying that character kasi mandidiri ka kagad eh. True. So, importante na hindi talaga homophobic. Yun lang naman yung ko doon, take. Pero pagdating naman sa trans roles, for me, it should be given to trans actors. Doon ako parang dapat sa kanila binibigay. Kasi wala pa tayo sa parang very new pa. Actually, first time ko nga makakita ng trans role sa Baby Reindeer sa Netflix. Kasi never naman ako nakakita ng trans role sa sa on-screen, sa movie or series. So, that's very refreshing. And maganda, magaling si Ate Girl. Tsaka very very bago pa sa mainstream media yung mga trans roles. So dapat para din mabigyan ng more opportunities yung mga trans actors kasi meron talagang magagaling na na mga trans actors lalo na dito sa Philippines si Iya Mina. She's the very first famous ba or gawad. Hindi ko siya. Anong movie niya? Sorry. Mamu. She's the very first best actress na trans. And sobrang galing na naman talaga ni Iya Mina. And also in the western scene, si Peppermint from Drag Race, nag-aano na siya ngayon, nagbo-Broadway siya and meron din siyang mga TV shows where she plays trans characters and woman characters. Congratulations mga sis. At least 'di ba? Nagsisimula na kayo ng revolusyon nyo. True. On how to change the media. So, sana makatulong yung mga yung mga producers to consider giving that roles to the people na, kasi yun nga, very important pa sa time natin ngayon yung representation. Kasi wala pa tayo dun sa level of acceptance na we want as a community. Correct. Ganyan. Ano pa? Wala na. Charing lang. Ito naman, hindi naman siya related sa media. Pero, ito actually, after nung last episode, nung last Pride episode natin last year, ito yung naisip ko agad, hindi ko nasama sa topic of discussion. So, gusto ko na talaga siya pag-usapan, which is internalized homophobia. Which means, ito yung mga feelings of, kunwari, gay ka, pero meron kang homophobic tendencies. Kasi growing up, na sa'yo, na-ingrain sa mind mo yung heteronormativity. Like, bawal ako maging malambot. Or pag may napansin yung ibang bakla na, actually, nung bata pa ako, I'm sorry. I'm really sorry. Pero, ayoko sa drag queens, ayoko sa mga trans. Totoo ba? Kasi feeling ko, binabasos nila yung pagkataon nila. Parang ganun for me. Pero upon learning about it, bata pa ako noon as in, siguro mga high school levels. Ganyan. Pero nung nag-college na, doon ko na na-realize na, okay lang. Parang yun kasi yung hindi... Way to express themselves. Oo, at saka hindi mo kasi siya pinipili eh. Hindi siya... Ang pagiging trans din naman, hindi rin naman for all. Kasi mahirap ang pagdadaanan mo, magta-transition ka nga eh. So, bakit mo papahirapan sarili mo? Bakit mo babaguhin sarili mo? That's really hard, journey. True. At saka yun yung meron kang discomfort around other gay people. Kasi parang, ayaw mo na na-associate ka sa gay people kahit na gay ka kasi yun nga dahil sa internalized homophobia. Ibig sabihin ito yung mga tao na hindi pa fully accepted yung gayness nila. Apektuhan sila ng crazes, fads, and fashion. Oo, true. Chareng.
Ayan. So, including dito yung pagde-deny nila ng sexual orientation nila, mga ganyan, yung pakaramdam na hindi ka enough. Yan, ang dami Oo. So, yung feeling mo na kailangan mong mag-overachieve Oo. Kasi to syempre, compensate. parang pag gay ka kasi or pag nasa LGBTQ ka, parang ang dami mong kailangan patunayan para hindi ikaw yung maging maging point of discussion or hate or discrimination kasi lagi namang ganun eh. Kahit sa workplace, marami parang discrimination na bakla yan, bakit yun magiging boss ko? Yung ganun, ewan ko ba? Tsaka, ito also, yung internalized homophobia, ito yung pinaka-big factor na nag-hinder for gay people to come out. Yung parang pipigilan kang. Kasi nga, hindi yun yung hindi siya pasok sa standards of heteronormativity. Heteronormativity, ito yung parang pinaka-concept na ang normal is magiging straight. Kaya, Yun sobrang yung default. naapektuhan din ng mental health. Ang ending niyan, pwede ka mag-suicide. 'Di ba? Which is, hindi naman healthy for you. Kaya, ewan ko, siguro, I'm not in the position to say, it's really hard talaga siguro to be in that situation, to be in that identity. Kasi, palakasan to ng loob para to survive. Parang with all the discrimination around and all the hate, parang kung ako yun, parang hindi ko alam how will I survive. Actually, earlier, hindi earlier this year, siguro mga few years ago, meron akong website na pinupuntahan na blog siya, na doon nagpo-post ng mga sexy pics ng mga artista. Yung para lang siyang collection of yung mga Cosmo, mga ganyan. Alam mo yan, yung mga bachelors, ganyan, whatever. So, every time na may mag-upload na artista ng sexy picture nila, inilalagay nila doon. So, para po isang site na lang yung pupuntahan mo. Andun na lahat. And So, then, ito ang naunang ano bang tawag doon? Fan, whatever. OnlyFans. Parang ganun. Pero usually it's, siya, parang may gay doon sa title ng website. Nakalimutan ko na actually kasi hindi ko na siya na-visit. So, essentially, it's for gay people to parang to check out boys. Ganyan. And yung mga nagko-comment doon, mga bakla din. Pero, for example, picture ni Piolo Pascual. Nakalagay doon. Tapos mga comment doon, Diyos ko, bakla naman yan. Diyos ko, parang girl, bakla ka din. Bakit mo, alam mo yun? That's internalized homophobia in a sense, na parang pinupuna mo yung pagiging bakla nung ibang tao na hindi ka naman sure kung bakla. Ikaw nga bakla ka din. 'Di ba? Yun yung internalized homophobia in a nutshell. Kumbaga. And sana there will come a time na hindi na natin pag-uusapan to. Kasi mas open na tayo sa mga bagay. Oo, pero matatagalan pa yan kasi dami pa rin may kikitid ang utak. Pag nategi na yung mga boomers. Actually nga, na-observe ko din minsan, parang paurong talaga. Paurong talaga. Paurong. Yung parang one step forward, 3 steps back. Wow, correct. Taray. Parang lang. Huling cha-cha. Oo, hindi. Parang to. Ano nang tawag niya? Zumba. Oo, correct. Ayan, more chikahan pa tayo sa pagbabalik ng Bexters. And we're back! Yes, nagbabalik kami para tapusin ang araw na to. Sana marami kayong na-learn dun sa sa mga Good to know about pride. Verbal diary. True, diba? At syempre, madadagdagan pa ang inyong kaalaman. Dito muna tayo sa segment kung saan nag-recommend, nagsasuggest kung ano tayo mga music, movies, and for this episode tayo mag-Hirmotize. So, anong Hirmotize mo, Bex? We are the world. We are the children. We are the ones who make the better place. So, let's start giving. Yes. Wala lang, na-appreciate ko lalo yung song na yun after watching The Greatest Night of Pop. In Pop. Sa Netflix. So, panoorin nyo po yan. This song is actually, tawag nito? Composed by Lionel Richie and Michael Jackson. Tapos, maraming silang artists na kinausap at naging ka-collab para kantahin nga yung buong kanta. And that is actually dedicated for Africa.
Kasi ito yung pagtulong ng USA sa Africa. Noong mga panahon na yun, maayos pa kasi ang leadership ng USA. Charis! Pero ayan, ang masabi ko lang is, we are the world in a sense na kumbaga parang tayo yung gumagawa ng ikagaganda ng mundo. So, let's make it happen. Parang, it also relates din sa LGBTQ community kasi parang part din sila ng mundo. Wag naman natin silang i-disassociate kasi tao din sila. So, pag sinabing we are the world, lahat yun included. Walang hindi kasama. Ay, sabing ganun. Ako naman, walang kinalaman sa ano lang to, just uso sa mga bakla ngayon, si Victoria Monet, ang kanyang bagong song na All Right, yan. Which kung saan ni-reference niya si Michael and si Janet Jackson. And meron ding touch of Beyonce dun sa music video. So, hear mo na tease. Victoria Monet, All Right, and We Are the World. Various artists. Yes. Iba ganun yun. Nandun din si Cyndi Lauper. Ay, favorite part ko yun sa nung pinanood ko yung docu na yun. Diane Warwick, Diana Ross, and si James Ingram, Kenny Rogers, Bob Dylan, Bruce Springsteen, ayan. So, ang daming mga galing na artists. Even si Steve Perry, yung lead singer ng The Journey. Yan, na binabash yung natin, Filipino artist. Tsare! Dahil hindi niya kaya. Tsare. Yan. Maganda yung panoorin nyo din yung docu na yun. Watch nyo na din yan. So, correct. Ayan. At syempre, hindi matatapos ang araw na ito nang wala kayong nalalearn. Dahil yung deserve nyo maging bakla, ito ang Word of the Bex. Okay. Araw na ito. Episode na ito. Ano ba yan? Nagkamali pa ako. Dahil gay pride ang episode na ito. Ang word of the Bex natin ay werut. Kaya ba? Tsareng. Kasi yan po ang unang-unang naliligwak. Yan po ang basya ng virginity. Tsareng. Gag. Yan. So, werut ba? Naririnig nyo ng mga summer ninyo ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nun ang inyong puwet. Correct. Ang iyong waput. Ganyan. Anesthesia. Wet sigh. Gani. Correct. Ayan. Maraming terms. Yan. Linis-linis bago magpaano. Magpabona. Charing. Correct. Hindi ka dapat mas word of the box natin yung bona. Kaya nga. Pero, either way, alam na yan ng ating mga Bektas na listeners. Ayan. And then, once more, nakatapos naman po tayo ng magandang episode. And I hope marami po kayo natutunan. And again, one more time, maraming salamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating mga avid listeners sa UAECM, sa USA, si Pao, si Sheila, si Jerome sa Canada, si Levi na traveler naming listener. Si Sab sa Canada. And si Paul, si Rogue. Thank you very much for listening. At syempre si Sam na best in comment. Taru, I love it. Oo. Unang, kakatapos lang ng airing ng episode. Na-touch ako kasi wala pang 1 hour after umere yung episode. Meron siyang agad comment sa Spotify. Oo, ganun siya kabilis. Kasi pag nakikita niya, nag-subscribe siya sa notification kasi sa Spotify. So, pag may new episode, nakikita niya. So, listen agad si girl. Actually, kasi dinadrop namin ng episode namin. Klaruhin ko na din yung schedule ng Baxters. Dinadrop namin ng episode ng Wednesday, 12 midnight. So, exacto yan. Tuesday, naka-upload na siya sa Spotify. Then, it will go live on 12 midnight. So, ganyan. And then, on Facebook and on YouTube, 1 week delay yung episode. It also goes live Wednesday naman, 3 p.m. Ayan. O diba, winner? So 3 p.m., for example, Wednesday today, Wednesday ng madaling araw ng alas 12, naka-live na yung bagong episode. And then, pagdating ng alas 3 ng Wednesday, yung mga dating episode, yung episode last week, yun yung nasa Spotify, YouTube and Facebook. Ayan. So, kahit ako nalilito pag-upload. So, ayan. Thank you din nga pala kay Colleen Yambao family. Yes. Yan sa Oman. And syempre, meron din, ang dami kasi, sorry kung hindi ko kayo nababanggit, pati kay Rika na malapit na siyang manganak. I know.
Congratulations. And Malapit na siyang mga anak. konti na lang, alam ko ang struggle mo, nakikita ko Oo. yung post niya, Oo, at saka, laban. Thank you din dun sa mga hindi namin kilala. Oo, Kasi merong mga hindi namin kilala na nagko-comment, nagla-like ng mga post namin. At saka, ayun, within the last 30 days, we have already garnered 7,000 plus impression through Spotify. So, True. thank you very much. Kung gusto niyo magpa-shoutout na hindi tas namin kay friend, comment lang kayo kahit saan. Sa shoutout namin kayo sa mga episodes. Ayan. And then, announcement ko na lang din, hindi ko pala tayo nasabi. But I'm announcing it here. So, I'll be launching my biz next week. So, if you are needing anything for social media strategist, I'm open for consultation and we can work it out. Sure. Heaven sent. Maring. Charet! Oh my God, parang pabango siya. Pinag-brainstorm pa namin yung niya, yung magiging... Oo, nagbe-brainstorm pa kasi ng talagang pangalan or ako na lang mismo yung brand. True, Kasi sa totoo lang, parang ayoko na din ng marami pang hanash. Parang feeling true. ko, I myself is already a So, brand. nag-brainstorm tayo sa episode. I love it. Sorry, nagkita kami nag-open. But thank you very much. Really do appreciate. At Correct, sana magtuloy-tuloy ito kasi ayoko na mag-work. Gusto ko Umamin. Oo, kasi gusto ko ito talagang gawin namin for life hanggang sa kung magkakaanak man ako, hanggang sa tumanda kami. Kasi marami kami natututunan sa inyo, especially to our sender Oo, sa Dear Bex. Yung mga story nyo, it really inspires us. And syempre, inspire our listeners. Ayun, nakatouch like din ako dun sa mga comment na sana weekly daw yung Dear Bex. pero napapagod kami, di ba? Oo, parang naman, breather. Ganyan. Oo. Breather! Oo, pwedeng mahuminga kami. Ayan. Thank you so much. And then, kung meron po ang kailangan na fashion illustrator, I really vouch for Mel because he's the best. Nakita niya kanina dahil as a workaholic. As a workaholic, nag-work pa din siya. Nag-shoot kami ng podcast na ito. Ayan. So, thank you. Malapit na mag-weekend. True, and kung saan man kayo nakikinig ng podcast, Facebook man yan, YouTube, rate us 5 stars and like, comment, share, subscribe, Oo, kung follow. meron po yung mga hanash, kung ano gusto nyo yung topic, isend nyo na lang din, hindi lang Dear Bex, ha? Correct. Kasi minsan hindi na namin alam anong pag-uusapan namin. Oo. Actually, marami kaming gustong i-invite, kaya lang hindi sila pala sagot kasi hindi pa kami sikat. So, ano nyo kami, i-push nyo kaming sumikat para ma-entertain na kami ng mga ini-invite naming ma-interview. Sure. At saka bigyan nyo kami ng lakas na, humingi ng lakas na, para pag-usapan ng mga topic na, gusto namin pag-usapan, kaya lang hindi kami sure kung okay ba sa inyo. Oo, kasi baka mababuyan, wala kayong respeto sa amin. Charing! Kung carry lang ba yun? Charing, nagpaalam. Oo, pero it will come. Correct. Ayan, enjoy nyo po ang ngayong darating na linggo, ang inyong spend your time well with your family and rest easy. True. Follow nyo kami at Dexter's Podcast, at Jonah, at Robert Paul 620 at Between Jobs. Andiyan yan lahat. Ay, sorry, last na. Ang Go dami lang, go. kong hanash. I just want to thank Doc Ponch Medina, yung nag-acupuncture po sa akin for the past week. Ang galing po niya kasi nawala talaga yung sakit ng Nakatinuso. sa likod, tsaka sa ulo. Sa werot. Charet. Ay. So, ayan. Ano po ito karayom hindi kung So, nawala talaga yung pain sa yung left. frozen. Oo, yung frozen shoulder ko sa kanan. Ang nangyari daw kasi is stagnant yung blood flow ko dito sa likod. So, dahil stagnant siya, syempre, nag-frozen literal, hindi na gumalaw. So, kung kailangan niyo po ng ipopost ko na lang din po yung contact niya para kung may mga interested sa acupuncture, sa Chinese medicine, go. Go, ayan. Patusok na. Patusok na po. Ayan, ayun lang. Thank you so much. Another episode, another day, another slay. Wow. Yes. Always be kind, mga Bex. Correct. Respect. Always be kind. Bye. Bye. See you sa Dear Bex next week. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Dexter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.